Balita naman po sa Metro Manila, 40 pamilya ang nawala ng tirahan sa isang sunog na nangyari sa isang residential area dito po sa Mandaluyong City. Alas 11:30 ng umaga kahapon nang sumiklab ang apoy sa Barangay Addition Hills. 20 bahay ang natupok. Gawa ang mga ito sa light materials kaya mabilis kumalat ang sunog. Wala ring madaanan ng hose ng mga responding fire truck kaya pahirapan sa pag-apula ng apoy. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago naapula pasado 1:00 kahapon. Wala namang sugatan sa insidente. Inaalam pa nga ang sanhi ng sunog. Nasunog din ang mga kawad ng kuryente sa tapat naman ng isang gasolinahan sa Teachers Village sa Quezon City. Sa video na kuha ng isang netizen, makikita ang mga nagliliyab na kable sa tapat ng isang gasolinahan. Nangyari yan pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Agad rumesponde ang mga bumbero at inapula ang apoy. Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa poste ng kuryente. Hindi naman nag-brownout sa lugar, hindi rin nadamay ang gasolinahan sa sunog. Isang opisyal naman ng Transportation Department ang nakalusot daw sa paggamit ng EDSA bus lane. Ayon sa ulat, nasita ang isang puting sport utility vehicle nang dumaan ito sa busway. Bukod sa paggamit ng bus lane, lumabag daw ito sa coding scheme. Pero hindi ito tinikita ng MMDA. Nagpakita raw kasi ito ng DOTR Exemption Pass. Ayon din sa Transportation Department, gumamit din daw ang ASEC ng accredited vehicle na may sticker para makadaan sa busway. Hindi pa malinaw sa ngayon kung saang bahagi ng busway na nasita ang opisyal. Pero base sa alituntunin ng ahensya, mga pampublikong bus, ambulansyang on-duty, fire truck at mga service vehicle lamang ang maaaring dumaan sa EDSA busway. Pagdating naman sa kawani ng gobyerno, tanging Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice lamang ang maaaring makagamit ng EDSA busway. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.